So ito ay pakainin po natin yung ating mga alagang manok. Dahil mayroong pupunta ngayon dito na buyer. Ang gusto nila ay yung pangkatay lang. So hindi yung pang breeding na manok. So yung hindi natin nabinta na pangkatay before, ito yung ibibinta natin ngayon. Yan. So yan, so ang ibenta natin ngayon, yun lang yung nag 1 kilo lang. So below 1 kilo ay hindi natin ibenta para hindi tayo malugi. So 1 kilo mas maganda. So titimbangin natin. Ayan, siguro yung iba dyan mga 1 kilo na siguro yan. So yan na po yung napili ko at tinitimbang ko na. Yun yung ating timbangan, no. So ang hindi umabot sa 1 kilo ay hindi natin ibinta. So yung umabot na lang ng 1 kilo. So hintayin na lang natin yung iba na umabot po sila ng 1 kilo. Kasi pag hindi umabot sa 1 kilo lugi ka. So kailangan 1 kilo sila. Ito mga, kita nyo naman, mga 3 months old, 3 to 4 months old, ibinta po siya ng 250 per kilo. Yan, maganda na po yan. Okay na po yan na presyo. Pero kung above that sa 3 to 4 months, dapat per head na yung binta mo, wag na yung per kilo. So ilan ba yan lahat? 2, 4, 6, 8, 9 9 plus ito 10. So 10 lahat yung ibibinta natin. Yeah. Gunting. Mga pila kilo? 3 and 1 port. 3 and 1 port. Sige. 3 and 1 port. Basta ko isa kalimdor ka. Nahulog og tag 1 kilo dool kape, no. 1 kilo no, kay tulo na kawak. Kana. Diha. Ay, kaluya ba ng assistant ko? Mabawasan gining sildo ni Ram. Kanda. Kena bungkus. Taas naman ito. Ito kuhaan nag-video ilang nawong boss. Lega ito. Pila na eh. 3 and 3 port na lang na. 3 and 3 port. Kana ikon na datong isa, hukti na datong isa. Para napa to istro ring taas kana. Nah, ya tumpang na ulo dari taas. Kaya ito ko. 3 and 3 port. 3 and 3 port. Pila tanon kasi short ano nga. Kana 3 and 1 port dayon ang ikat duha ka 3 and 3 port, no. Oh, ba dayon kanang isa. ano pa balik isa? Oh. Apa ba siguro? 3 plus kani duha ka 3.75. So plus pila na? Pila na? 2 and 1 port. Pila? 2 and 1 port. Ay, isa ba? Isa ba? 2.25. 2 point. Kani? 2.25. Oh, ba? Pila tanan ka kilo kani kay brag mayog mathematics ni. Primero
3 and 1/4. 3 and 1/4. 3.25. Ah. 3.75 2. Ah. 3.25 ay 2.25. Ah. Upat ra katimbangan. Ah. Pila total? 13. 13. Oh. Okay. 13 kilos. Oh. Sirado. Oh. 13 kilos sirado. 10 times 20. 50 ba? Ah. Parang gyapon 250 gyapon per kilo. 3 to 50. 3 to 50. 3 to 50. So yun nga ay supposed to be is 10 lang po yung ibibinta ko. So meron pa ako nakita dito ng mga manok na talagang hindi natin kailangan. So instead of 10 is nagiging 11 siya. At tumitimbang yung 11 ng 13 kilos. Ngayon may nakita itong buyer na isang manok ko dito na basilan na tumitimbang din po ng 2.5 kilo. So ang 2.5 kilo so nagiging ano na siya, nagiging 13 plus 2.5 is nagiging 15.5. So ang kuha nila dito sa akin na per kilo ay nasa 250 per kilo. So 15.5 times 250 na per kilo. So ang kinikita natin ngayon ay nasa 3,875. So hindi na yun masama. Sa 12 na manok ay nakabinta po tayo ng 3,875 sa 250 per kilo. So itong 12 na manok kung saan tumitibang po siya ng 15.5 kilos ay ito po yung mga manok ko na hindi po siya pumasa po sa ating selection na gawing pang breeding materials. Sige. Maayo kay dali ra tong transaction. Amo tawag ra ko sa inyo. Ha? Adira na makabuhi. Tawag sa imo ba? Dito ko sa kuha sa puerto. Daaw trabaho dito. Kagon mo iro. Oo ba? Ma'am, salamat sa inyo, ma'am. So kung mapapansin ho ninyo at makita nyo dito sa aking mga manok ngayon ay kaunti na lang. Whereas dito sa mga previous na mga video ho natin, so ang daming mga manok natin dyan. Pero ngayon, yan na lang. So ang ibig po sabihin nito, hindi sa dahil namamatay yung iba, hindi po. Ang iba po kasi dito ay naibinta na po natin yung ibang mga manok. Yung mga 3 months old, yung iba din po na mga sisiw ay naibinta din po natin. So ako na po yung magpapatunay po sa inyo na ang native chicken ay sobrang in demand ngayon sa market. Ang dali lang po siyang maibinta. Kahit supposed to be ay gawin kong pang materialis na manok ay naibinta ko na. Kasi meron ding mga walk-in buyers dito, yung dito sa farm gate. Ay ang hirap tumanggi, di ba? So kaya pinagbigyan ko na lang. So ang breeder ko dito, yung mga inahin na manok ko dito ay nasa 23. Pero kahit ganun na po, ay kulang na kulang pa rin yung ating mga manok ko dito. Yan. So yun nga yung sabi ko sa inyo na kapag native chicken yung inyong inalagaan, ay hindi kayo maproblema sa kung paano mo siya ibenta. Kasi ang isa sa mga reason doon ay yun nga, yung kanilang karne is iba po sila sa ibang mga manok. Masarap po talaga ang karne ng native chicken. At napatunayan na po yan sa mga ilang mga dekada. At nung pumunta dito yung aking buyer, since ang sistema ko sa pag-alaga ng aking mga manok ay yung pure hats lang, ang sinasuggest niya ay dapat gagamit daw ako ng incubator kasi nga ubos agad. Nakita niya na halos kaunti na lang yung ating mga manok. Pero sa ngayon kasi yung ginagamit ko ngayon ay yung natural hats lang o yung paglilimlim.
So kita nyo naman na ilang months pa lang tayo dito, di ba? Pero mabinta na po yung ating mga manok. At nag-uusap na kami doon sa sa mga restaurant na supposed to be is ako yung mag-supply sa kanya ng manok, nasa mga 30 to 50 heads a week. So hindi natin siya masupply dahil dito pa lang sa farm gate sa mga walk-in buyers ay ubos na yung aking mga manok. So paano ako makapag-supply? Yun nga ngayon na meron nakikilala na tayo, may market na po yung ating mga manok or stable na market. So ang gawin siguro natin ngayon ay magparami po tayo ng inahing manok, magdagdag po tayo kasi short po yung ating manok na binibenta. Kaya kung ako yung tatanungin ninyo, the best advice para sa mga nagplano, nagsisimula ng manukan, para at the end of the day hindi kayo mahirapan sa pagbinta at ibinta mo siya ng tulad sa akin na 250 per kilo, ay nako, napakaganda ang pagmamanok. Madali i-manage, malakas yung resistensya nito mga native chicken na ito. Yan o, ilan na lang yan. So yun nga yung hinihintay ko, as long as meron na tayong stable na market. Stable na market kung saan ang pagbinta natin ay maganda ang presyo, saka na tayo magparami ng manok. Kasi ang hirap pag nandyan na yung mga manok mo tapos mahirapan ka kung saan mo ibinta. So ngayon na meron na tayong mga contact sa mga buyers natin at maganda naman yung presyo, ay ito na siguro yung panahon para simulan na natin yung pagparami ng mga inahing mga manok. Kasi nagulat ako na ganito pala kadali ibinta ang ating mga manok. Yan. So sa ngayon, ito na lang po muna yung palalakihin po natin ng mga manok. Yung iba kasi dito na timbang, nasa mga 3/4, kulang-kulang na lang sila mag 1 kilo. So mga 3 weeks from now, ay meron na naman tayong pwedeng ibenta ng mga manok. So breeding lang ng breeding tayo ng mga manok kasi nga, ang daming gustong bumili. Yan. So sa aking mga sisiw ay ito na lang din po yung natitira oh. Bali 40 na lang. So dati ang dami ko mga sisiw, pero ngayon yung iba ay halos na ibinta ko na yung iba. So yan. Hindi ko akalain na yung mga native chicken na inalagaan natin ay mabilis lang pala sa mabenta. Lalo na't dito sa bagong manuka namin ay wala masyadong nakikilala. But dahil po sa sa mga social media, yan po yung isa sa mga paraan para mabilis mabenta yung ating mga native chicken. Ito mga sisiw ko ay hindi ko sila sinasanay sa mga commercial na mga vitamins at mga commercial na mga gamot, para hindi na siya magastos. Mas matibay na yung ang isang manok kapag sisiw pa lang ay hindi natin sila sinasanay sa mga commercial na mga vitamins at gamot. Kumbaga inalagaan sa isang natural na pamamaraan. Dati ang dami ko pang sisiw dito, pero ngayon ilan na lang. Ito na lang, wala nang iba. Ito at saka nandoon sa ranging area, yun na lang po. So ang bilis na ubos ng aking mga manok.
So halos ang naiwan na lang is yung mga breeder na lang. Kasi nung lumipat ako dito, ang isa sa mga problema ko is paano ko kaya ibenta itong aking mga manok, lalo na walang nakakilala sa akin. Pero baliktad pala. Ang daming pumunta po dito, mga walk-in buyers dito sa farm gate.